Nakaka-inspire na kwento ng isang babaeng sundalo naman ang ating pag-uusapan para sa selebrasyon ngayon ng International Women's Day. Para ibahagi ang kanyang kwento, makakausap natin si First Lieutenant Cielo Rose Dolorica ng Philippine Army. Ma'am, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Una po sa lahat, ilang taon na po kayo sa serbisyo at ilang combat mission na po ang pinangunahan ninyo? So, I graduated po 2018 po. And most of those years, nasa isang combat leader po ako as platoon leader and as company commander. So, medyo madami-dami na din po na combat operations ang aking na-lead. Nakaka-amaze. Yes. Kasi hindi ko maisip na si Ma'am ay platoon combat leader. Yes, yun daw ang kanilang baptism of fire. Eh. Yes. After ng PMA, diretso agad sa line of fire, ganun ba? Yes po. Tinrain po kami as platoon leaders after graduation. So, yun po yung kadalasang nagiging role namin upon deployment po. Speaking of combat missions, maaari mo bang ibahagi sa amin, Lieutenant, yung pinakahuling misyon na pinamunuan mo at how did you achieve victory from that mission? Last February 2023, merong isang concerned citizen na nagpaabot sa amin na may presence ng armadong grupo sa Barangay Guillaume, Kawayan, Masbate. So after po na-receive na information na yon, bilang naatasan po na panatilihin yung kapayapaan sa probinsya ng Masbate, nag-conduct po kami ng planning and nag-execute ng combat operation. So habang nagpapatrolya po kami, nagkaroon ng putukan at nag-transpired po yung encounter. So masakit mang isipin pero meron po tayong mga kababayang namatay doon sa encounter na yon at may mga nakuha po tayong dekalibring armas nung encounter po na yon. Sorry sir, sa side ninyo, meron bang nasugatan or namatay din? O dun lang sa side ng NPA ba, yung kalaban ninyo? Yes po, NPA. Luckily po, walang masamang nangyari sa tropa namin at sa grupo namin. Ma'am Dolorica, bilang babaeng army, paano po ninyo pinaglaban yung stereotyping? Dahil karamihan ay iniisip na iba ang palalaking profesyon kaysa sa babae. So, yan po actually yung greatest misconception na ang pagiging sundalo ay para sa lalaki lang. So, hindi naman po may pagkakaila na ang malayo na po ang narating ng Philippine Army in terms of appreciation ng gender equality and gender inclusivity. So, as on a personal note po, para ma-avoid yung stereotyping, I ensure na I carry or I act how I want to be treated. So, kung pinapakita ko po kung ano yung kaya kong gawin na hindi ako kaiba sa kanila. So we are given same training, so meron din po kaming same capabilities doon sa male counterparts namin. Okay, ano ba ang nag-udyok sa'yo para pumasok sa Philippine Army? Ilang taong ka na ba? Iha? Parang, hindi, kasi parang tita at tito mo na kami, no? Pero nakakatuwa, it's such an honor to be with someone like you today, especially on a day like today, Happy International Women's Day. What made you enter the Philippine Army? Growing up kasi, ma'am, madami akong nakikita na uniform personnel, specifically yung Army sa lugar namin. So, it is actually a childhood dream. So, na-inspire ako kung paano sila mag-serve sa country, sa fellow Filipinos. So, yun din yung napoproject ko na gusto ko din na maging ganun. So, gusto ko din na magserbisyo sa ating kapwa Pilipino at sa ating bansa. Hindi ba nagalit yung mga magulang mo? Dahil balita ko, si Carnel, youngest siya sa bunso. family. Uni ka iha ba? O yun Yes. din? At first po, actually nag-exam ako sa PMA nang hindi nila alam. Talagang So, determinado. Opo, and later naman, na-accept na nila na yun talaga yung gusto kong gawin and nag-support naman sila and until now po, proud naman sila kung ano yung na-accomplish ko as an Army officer. Lieutenant Cielo, sa ilang beses na pagpasok ninyo sa mga misyon, maaari nyo po ba kaming bigyan ng sitwasyon kung saan sinubok ang inyong leadership sa isang unexpected situation at paano nyo ito nalampasan? For me po, each mission, each combat mission is unique and nagre-require siya ng iba-ibang leadership skills, iba-ibang decision-making skills.
So I consider po each combat mission na challenge to my leadership and to my ability po as an officer. And nalagpasan ko po yun through the conduct of thorough planning. So ang maayos na pagpaplano ay nakakatulong sa akin para makapaghanda po pag sasabak na sa isang combat operation. Galing. Galing, ano? Bilang pagdiriwang natin ngayon ng International Women's Day, pwede mo ba kaming bigyan ng 3 bagay na nagbibigay sa iyo ng motivation upang maging matagumpay sa iyong pinasok na karera, lalong-lalo na bilang isang babae? First po, of course, si God. So, we can do nothing po pag wala si God. So, He must be the center of all the things that we do. And second po, yung family ko, sila yung nagbibigay ng inspiration and strength sa akin as individual. And lastly po, yung kapwa natin Filipino, na makaserve sa kanila, na makatulong. Kasi nakita ko din po yung situation ng mga mas batenyo nung nasa field po ako. So somehow, hindi man ako yung directly na nakakapag-address doon sa problem nila. At least nakatulong ako na ma-bridge sila sa other agencies, other departments ng government para matulungan sila doon sa mga pangangailangan nila. Mensahe nyo na lang po sa mga kababaihan na nakatutok sa atin ngayon. Unang-una po, Happy International Women's Day. Wherever we are, whatever we do, let us make excellence as our way of life and let us be each other's support system. Maraming salamat po sa inyong oras, First Lieutenant Cielo Rose Dolorican ng Philippine Army.